Paxcom 5 mga ka-racing boots. Another online transaction natin ng buong racing boots. Ito ay galing sa Baguio, no? Sa Mountain Province sa Baguio, no? Expired yung mga plastic protective parts niya. Tapos yung synthetic niya, yan, warat-warat na, ano? Ang natitirang plastic, itong shin guard cover, na magkaparis pa yung wala na rin pala, basag na mga ka-racing boots. Wala na, durog na. All plastic, expired, no? So i-replace na natin yan ng ating non-expirable rubber, no? Ito mga plastic ng Com5, no? Dito kay Mr. Pax, hindi naglalagay ito ng production date sa loob eh. Walang nakalagay ng production date. Ito, meron tong isang to. Parang merong 20 ata yun. 2015 ata. Ayun sa dulo. Hindi, 05 eh. Wala talagang production date, hindi sila naglalagay. Ayan, nakita nyo naman nung tinanggal natin yung mga plastic, yan na ang kinalabasan, no? Wala na, kinakalas talaga natin yan eh. Pati yung swelas, sinaalis natin, no? Kasi papalitan na yan, ayaw niya na yung swelas na yan, papalitan natin yan na may spike, no? Pati yung mga insole niyan, wala na. Open heart surgery na yan, ilalapat ng panibago yan, patitigasin yung mga dapat patigasin na parte, tapos lalagyan ng goma, lalagyan ng leather. Ito, mag-i-improvise tayo ng Pax logo para kahit na nakangiwi na lang si Pax, so papalitan natin yan ng improvise Pax logo, no? Sa itsura nito, nung dumating sa atin, marami nang pinagdaan ng hirap itong boots na to, no? Nakita nyo naman, no? Lumuplup na yung itsura, hindi na siya makatayo, nagkalukot-lukot na, no? Matagal na rin ginamit, kumbaga sa termino kotang-kota na to, itong boots na to, no? Black and white, pero may special request yung may-ari, gusto niyan lagyan ng pula, no? Baka yung motor niya pula, kaya lalagyan natin ng pula to. Magiging 3 colors to, no? Black, white, and red, no? Yung mga lock strap niya, wala na yan. Maglalagay na tayo ng ating lock strap replacement, no? Mga ka-racing boots, no? So yan, no? Nakita nyo naman, no? Talagang sinisira natin ng tuluyan yung boots bago natin i-repair, no? Para ma-repair natin ng maayos. Tatas-tasin talaga lahat yan, no? Kinakalas natin yan, no? Hindi tayo natatakot na kalas-kalasin yan dahil nagbubuo nga tayo ng boots mula sa wala eh. Kaya kinakalas talaga natin. Bakit natin kinakalas? Para ma-repair ng mas maginhawa at mas maayos. No, hindi yung basta tapal-tapal lang ng kapra-kapras, hindi yung ganun ang pagre-repair natin dito sa Bong Racing Boots. Kailangang buklatin natin yan lahat para ma-repair ng maayos, no? Ganun po ang ginagawa natin, no? So alam niyo naman to si Mr. Pax, may kamahalan yan, no? Sa lahat ng made in China, ito si Mr. Pax ang pinakamahal, no? Ang presyo niya ay pumapantay sa mga boots na made in Europe, no? Yung mga top of the line brands na mga presyo kapantay nito ng brand na to na kay Mr. Pax, no? Ganun ho kamahal ang pricing niyan, no? Kaya hindi ho nakakahinayang na ipa-repair nyo kasi nga may kamahalan, no? Yan ang itsura, no? So yan ho muna ang ating before repair, no? Abangan nyo ang second video nito, yung ating
after repair, no, nitong Paxcom 5 from Baguio City, no. All expired plastic protective parts replacement, tsaka expired synthetic replacement using genuine leather, no, plus sole replacement, sole conversion rin, no. So kung kayo may mga kaibigan o mga katrail na ganyan ang problema rin sa mga boots nila, baka naman pwedeng makalambing, pakishare nyo ang video para makita rin nila na yung mga boots nila na ganito ang kondisyon, may pag-asa pa dito sa Bong Racing Boots, no. So salamat po mga ka-racing boots.